Ayan, magandang umaga po sa inyo mga ka-farmer. Let's go farming na po. Maliban po sa pag-aalaga ng manok, meron po akong alagang ilang pirasong baboy. Mga 4 na piraso po ito. Ginawa ko po Wow! siyang partner. Hindi pa lang po kami masyadong makapag-concentrate sa pag-aalaga ng baboy gawa nung sakit. Baka kasi magkaroon muli ng outbreak at napakahirap at napakalaki ng puhunan sa baboy kapag nadalihan kayo. Pero so far po sa pag-aalaga namin, nakadalawang beses na po kami pag-aalaga, 5 partner kada batch. Tumutubo naman po ng maganda at yung lugar ko po ay hindi naman masyadong pasukin ng mga tao, kaya yung biosecurity okay naman po. Siguro may pagka mga ilang panahon pa o pag nakadagdag pa ng puhunan, baka magdagdag pa kami ng ilang baboy para pagmulan din ng pagkakitaan dito sa aming munting sakahan. Mabuti rin itong alternatibong pagkakaabalahan kapag wala po kaming alagang manok. Yung mas inasikaso ko po yung mga baboy at yung pong mga baka. Meron din pala po kaming mga alagang baka. Mga 2 pirasong baka po na patabain. Mga nasa 1 taon mahigit na po ang edad nila. Pero nabili ko po sila, yung isa po ay 6 months ago. Tapos po yung isa po ay nabili ko mga 5 months ago. Ito pong 4 na baboy na ito ay nabili ko po sa kabilang barangay. Nasa halagang 3,800 po ang isa. Halos 1 buwan at kalahati ko na po silang alaga at maganda naman po ang resulta. Mabilis po silang lumaki. Lalo po ngayon maganda na po ang presyo ng baboy dito kapag live weight. Nung mga nakaraan po kasi napakababa ng live weight. Kaya ngayon nagsubok uli kami. Medyo maganda naman po yung presyo ng live weight. Baka tumubo tayo ng maganda-ganda rito. Parang gusto ko nga po sana mag-alaga na mas marami pa. Wow! Kaya lang naniniguro pa rin po tayo kasi pag kayo namatayan ng isang baboy ay napakalaking puhunan po ang matatangay. Ito na po yung isa kong alagang baka. May pangalan po yan. Ang pangalan po niya si Junjun. Yan po ay bakang masbate. Alaga ko na po sa mga 6 months ko na po sa alaga. Nabili ko po siya ng mga month of June. Kaya po Junjun ang pangalan niya. Nabili ko po siya sa halagang 37,000. Ngayon po yung presyo niya, siguro po ipapalo na ito ng kulang-kulang 50,000 kapag kapepresohan. Medyo matagal lang po ang pera sa pag-aalaga ng baka at medyo mahal. Kaya yung iba ay pag wala namang malaking kapital ay mas pinipili pa nila yung baboy o kaya manok. Pero pag sa baka po kasi parang libangan na rin. Pag nakita nyo yung baka nyo na lumalaki ng maganda at maayos, parang ang sarap po sa pakiramdam. Maigi na rin po yung meron kong alagang baka kasi kung wala po kong alagang baka, di panay po ang grass cutter ko sa paligid ng aking bakuran. Sila po yung taga-kain ng mga damo. At the same time, siyempre, kumikita pa tayo sa kanila. Pero hindi nga lang ganun kabilis. Pero hindi naman kayo kakaba-kaba na kung anong mangyari sa puhunan nyo kasi hindi naman po masyadong maselan pag-aalaga ng baka. Yung huling-huling baka po na alaga ko, halos tumubo po ako ng nasa 20,000 sa loob po ng 1 taon. Hindi na rin po masama kaysa maghanap pa ako ng mag-grass cutter dito. Di yung baka na po ginawa kong grass cutter at tumubo pa po ako ng 20,000. Ito po yung pinaka bread and butter namin. Ito po yung aking kulungan ng mga broiler, 45 days. Una po yan ay nasa 200 heads lang po yung unang inaalagaan ko. Pero nung dumami po yung aking mga customer, nagdagdag po ako ng panibagong kulungan. Ngayon po, maski po 500 ay kaya na niya ikarga. Pag nagka-harvest po ko, halimbawa po nag-harvest po ko ng katapusan, mga 2 weeks po bago ko mapaubos yung 500 manok na napalaki ko. Wala naman po kasing bumibili dito sa amin ng bultuhan. Halimbawa po yung isang batch na 500 piraso ay bibilin. Wala po dito sa amin sa dosena yung mamimili po ng ganong karami. Ang ginagawa ko po sa kanila, meron po akong plucker o dresser. Pagka amidad po sila nang pwede silang i-harvest, mga tumimbang na po sila ng 1.6, 1.7, hina-harvest ko po sila. Ako na po ang nagdidress at ako na rin po nagdi-deliver sa aking mga customer. Baka po mga next week magkarga na po tayo ng mga bagong sisiw para po sa susunod na buwan. Yun po ang isi-share ko sa inyo. Mula po sa pagbuburubing, mula po sa pagkasisiw, hanggang sa pag-harvest po. At hanggang sa pagdedress po, may pagkakataon. Ayan, paki-like po at paki-follow po yung ating channel. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Happy farming po!